Hanggang sa huling point ko, i-emphasize natin yung kahalagahan ng reign. Paano mo malalaman kung sino yung tunay na anak ng Diyos? Kung sino yung mamamayan ng kaharian ng Diyos? Sino ba yung hari na pinagpapasakupan niya? Yun. May idea na kayo? Sino ba yung nasusunod sa buhay niya? Saan siyang kaharian nakabilong? Kaya ang sabi sa atin, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should underline the word. This is the second word na mamaya tatalakayan ko, that you should obey it thereof. So, look at verse 13. Neither yield ye your members. Underline the word yield. Kasi the word yield is to surrender. The word yield is to submit. Yield. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Take note. Yan yung issue ng double-mindedness. Kasi we can either yield to unrighteousness unto sin, or we can yield to God unto righteousness. Kuha? So, yung mga nagdo-double mind, ito, pag in-entertain mo yung pagka-double mind, alam mo na kung saan papunta yun. Kasi kung nag-single mind ka lang, alam mo kung kanino ka mag-yield. The mere fact na nag-double mind ka, kinonsider mo na mag-yield doon sa kabila. Kuha? Kaya di ba, ano yung sabi ko nung nauna, nung beginning, nung nagsimula tayo sa double-mindedness, pag nag-double mind ka, alam mo na ang kasunod. Kasi the mere fact na kinonsider mo, teka muna, baka naman pwede. Oh. Alam mo na kung ano pipiliin mo. Kasi kung di ka nag-double mind, kasi malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, hindi mo na pinag-isipan. Sumunod ka na. Wala kang makakalimutan. At happy pati si nanay. Happy lahat ng kakain. Bakit? Kasi nakasaing. Pero nung alauna na, wala pang sinaing, hindi nung si nanay ang galit. Lahat ng kakain, galit. At, take note, galit na rin yung tiyan mo kasi gutom ka na eh. Tapos sabi mo sa sarili mo, sana nagsaing na lang ako. Sana. Alam niyo, maraming pupunta ng impyerno. Yun yung dialogue. Sana. Alam niyo, ba't ko sinasabi ito? Kasi pwede pang maiwasan ng impyerno. Pwedeng maiwasan yung sana kung papakinggan natin ngayon. Alam niyo kung kanino tayo dapat mag-submit. In fact, every preaching, kung galit ka sa akin, namali ka ng tingin kasi hindi sa akin galing. Kasi kung susunod tayo, hindi ka susunod sa tao. Kanino? Sa Diyos. Kaya kung ano yung susundin mo, hindi ka nagpapasakop sa tao. Ang ninaw, Romans chapter 6, balik-balikan nyo. Gusto nyo mabuting buhay, matuwid na buhay, buhay na magaang, buhay na maganda, magpasakop tayo sa Diyos. Ano yung pinaka-ultimate na bunga? Eternal life. Verse 23. Kung ang buhay na ito, ipamumuhay natin na nagpapasakop tayo sa Diyos, pag-aari tayo ng Diyos, hawak tayo ng Diyos, hindi tayo bibitawan ng Diyos, palagay mo, papakawalan ka ng Diyos. Hindi. Kasama ka niya sa magpakailanman. He that doeth the will of God abideth forever.
Ay, surrender. Verse 12, ang linaw. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the last thereof. Kanino ka magpapasakop, yun yung susundin mo. Kaya ka nagpasakop. Tama? Hindi ka naman pwede magpasakop tapos di ka naman pala susunod. Kaya ka nagpasakop kasi gusto mo siyang sundin. And that's the next word. The next word is the word serve. Kanino ka magpapasakop? Naalala niyo yung sinabi ko last time? Kailan ba to? 2 Sundays ago. Kung kanino ka naglilingkod, doon ka nagpapaalipin. Kung kanino ka nagpapasakop, yun yung iyong paglilingkuran. Kaya sabi ng Lord, ba't mo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Hindi ka naman sumusunod. Ang linaw. Kaya hindi lahat ng mga tumatawag sa Lord, Lord, Lord! In fact, yun yung tatanggi ng Lord balang araw. Di ba ginawa namin ito, ginawa namin? Ang dami mga pinagsasabing mga ginawa nila. Yung mga ginawa nila, yun lang yung gusto nilang gawin. Hindi yun yung pinagagawa ng Panginoon. Kasi ano yung pinapagawa ng Panginoon? Pinapagawa ng Panginoon yung ikatutuwid, ikababanal, at ikakaayos ng buhay niya. Hindi yung gawain na kung ano-ano. Kasi maraming gawain sa relihiyon na hindi makakapagdala ng kaligtasan sa tao. Pwede ka maging religyoso pero hindi ka ligtas. Tama? Sino example? Yung preaching ni Angel. The rich young ruler. Nagawa niya lahat. Yung lahat ng nire-require ng religion. Nagawa niya. Isang bagay ang kulang. Wala siyang pananampalataya kay Kristo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kasi mas Panginoon niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Panginoon. Kaya nung pinabibitawan, bitawan mo yan, iwanan mo yan, pamigay mo yan. Hindi niya magawa. Bakit? Kasi mas mahal niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Panginoon. Ba't ko nasabi yun? Kasi ano ba yung layunin niya? Bakit siya sumusunod kay Kristo? Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ano pa kulang ko? So, sinabi ng Lord, yung mga dapat niyang nasunod ko niyan, nagawa ko niyan, magmula nung bata ako. Pues, isang bagay ang kulang. Pamahagi mo yung iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Take note. Kasi yun yung unang-unang dapat mangyari, sumunod. Pero dahil hindi niya kayang gawin, yung ipinapagawa sa kanya, di siya sumunod. Anong ibig sabihin nun? Isa lang ang conclusion yun. Mas mahal niya yung kayamanan niya kaysa sa Panginoon. Alam niyo, maraming pupunta sa impyerno kasi walang pagmamahal sa Panginoon. Mas mahal siguro yung kamunduan, kalayawan ng laman. Actually, kaya requirement yung pagsisisi. Alam niyo yung pagsisisi? Pagtalikot, pagbitaw. Pero kung hindi ka magsisisi, yun yung ikapapahamak mo. Take note, repent or perish. Bakit? Kasi walang pwedeng iba tayong mahalin ng higit sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Wala kang ibang pinagtitiwalaan kundi siya lang. Kaya ano yung conclusion ko doon sa last preaching ni Angel? Si Kristo lang, sapat na. Kasi mag-isip kayo, anong dahilan bakit hindi mabitawan ng mayaman yung kayamanan niya? Mag-isip kayo. Kayamanan yun eh. Sino ba naman ang... Di ba?
Maging practical tayo, Pastor. O, yun na nga. Yung pagiging practical kadalasan, yun yung magpapahamak sa iyo eh. Kasi si Lot, naging practical eh. Si Lot. Pinili niya yung kapatagan instead dun sa kabundukan. Practical. Pero kamuntik na siyang nakasamang iginatong sa Sodom. Kamuntik na. Alam niyo yung nagligtas kay Lot? Biyaya. Hello? Surrender, submit. Romans chapter 6, verse 6. Serve, knowing that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth, alam niyo kung ano yung salitang henceforth? From now on. Moving forward. After na tayo ay makakilala sa Kanya, after na tayo ay makrucify na kasama niya. Ano ibig sabihin nun? After na tayo ay naligtas. Yun yung ibig sabihin niya. Magmula nung tayo makakilala at nung tayo ay maligtas, hindi na tayo maglilingkod sa kasalanan. Take note that we should not serve sin. So, kanina tayo nagpapasakop? Sino ang ating pinaglilingkuran? Mahalaga ito. Kasi kung meron tayong ibang pinaglilingkuran other than God, something is wrong. In the first place, sa gawain natin, hindi kayo naglilingkod kay Pastor Bob. Dinawin natin yun. Kahit si Pastor Bob, hindi naglilingkod kung kanino. Kanino tayo naglilingkod? Okay. Kaninong kalooban dapat masunod? Oh, kaya madaling malaman kung sino yung hindi sumusunod sa Panginoon. Tama? Kaya madaling malaman kung sino yung namumuhay sa kasalanan o namumuhay sa kabanalan. Kasi malinaw, kung may violation ka na hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, malinaw. Kasi hindi ka po pwedeng mamuhay sa kasalanan pagkatapos you will claim na namumuhay ka sa katuwiran. Hindi pwede. Kaya very obvious din pag ang isang tao nagbago at nagsisi. Very obvious. Kasi mababago yung kanyang pamumuhay. Kasi by their fruits, you shall know them. Kung ano yung ginagawa nila, nare-reflect ba yung ginawa ng Panginoon sa kanila? So, verse 17, tingnan nyo, verse 17. Speaking of submission, nakadikit sa submission, yung serving. Verse 7, simulan natin sa verse 16. Know ye not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. So yielding determines obeying. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kung kanino ka nag-yield, doon ka mag-obey. Hindi ba pwedeng nag-yield ka sa kasalanan, tapos nag-obey ka sa Diyos? Hindi. Hindi pwede. Or, nag-yield ka sa Diyos, tapos nag-serve ka sa kasalanan. Hindi pwede. Kung kanino ka nag-yield, doon ka mag-obey. Look at verse 17. Ito, nangyari ito nung naging Kristiyano tayo. But God be thanked that you were, past tense, the servants of sin, but now you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered. You see? Hindi lang siya naging tagapakinig, kundi siya naging tagatupad ng kanya napakinggan. Yun yung grace. Yun yung grace. Na pagkatapos nating mapakinggan, nagbago yung puso natin. Dating ayaw natin, ngayon gusto na natin.
Kaya kaduda-duda yung naging Kristiyano kuno, nakakilala sa Panginoon, and yet ayaw sumunod sa Diyos. Kaduda-duda yun. Verse 18, being then made free from sin, you became servants of righteousness. So, sino yung ating pinaglilingkuran? So, we were servants of sin, yet we have obeyed from the heart that form of doctrine, yung form of doctrine, that's the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, look at verse 19. I speak up to the manner of men because of the infirmity of your flesh. Etong problema natin, ba't tayo nagdo-double mind? Bakit? Bakit? Kasi bagamat Kristiyano na tayo, ligtas na tayo, nasa laman pa rin tayo at umiiral pa rin yung pagnanasa ng laman. Kaya sabi ni Paul, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. Para maunawaan nyo kung ano yung problema nyo. Ano yung problema natin? Yung laman. Kasi umiiral pa rin ba yan? You tell me. You tell me. Madalas yan yung struggle pag araw ng pagsimba. Lalo kung masyadong hectic yung naging isang linggo mo, Monday to Friday, madugo. Pagdating ng, nakapagpahinga ka ng Sabado, pero pagdating ng linggo, bakit dun talagang ang sarap matulog? May mga pinipigil yung pagngiti. Pakatotoo tayo. Kung meron man tayong kalaban, hindi ibang tao. Kaya nga spiritual warfare eh. Ano yung spiritual warfare? Sino kaaway mo? Oo, hindi ang diablo. Ang diablo, taga-tukso lang. Pero ang final say, sino? Ikaw. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Di na kasi natuto eh. Sino? Di ba? Sino matigas ang ulo? Kasi ba't ganun? Pagdating sa pagpili, ang dali nating mamili. Pagdating sa sisihan, ang dami mong sinisisi. And yet, ikaw yung namili. Tama. Kaya nga, sabi kanina sa Sunday school eh. Oh, kapos-kapos ka. Ang bigat ng buhay mo. Huwag ka na manisi. Yan yung pinili mo eh. Oh. Kasi kung di ka pagpapalain ng Panginoon, ibubuhos ng Panginoon yung pagpapala niya, usually, ibubuhos niya yun doon sa mga malapit sa Kanya. Eh, ba't hindi ako naanggihan man lang? Asa ka ba? Sino yung madaling maanggihan? Yung malapit. Kaya madalas ko narinig sa mga youth, wag na tayong lumayo sa Diyos. Lumapit tayo palagi. Ang daling sabihin nun. Pero usually, yun yung pinagpapala, yung malapit. Bigyan ko kayo ng example na yung pagiging malapit talagang pinagpala. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo yung babaeng inaagasan? Natatapakan na siya. Pero pinilit niyang lumapit. Anong goal niya? Mayakap si Kristo? Hindi! Bahawakan lang kahit na yung, kaya scriptural si si Lenny. Yung laylayan. Mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Ano yung gusto niya mangyari? Mapalapit.
Ba't ganun? Ang daming Kristiyano gusto mapagpalang buhay and yet ayaw naman lumapit. Kung ganun sa kalayo, wala silang pakialam. Kapag biyaya naman ng Diyos, take note, again, gasgas na gasgas yung biyaya. Gusto nyo yung pinagpalang buhay, huwag kayong lumayo. Hello? Alam mo kung sino yung masipag? Sabihin ko sa inyo kung sino yung masipag. Yung nakikinig at tinutupad ng kalooban ng Diyos. Kasi yan yung pagpapalain ng Diyos. Ang term na ginamit, blessed. Kaya hindi ako naniniwala sa malas. Pero naniniwala ako. Hindi sa swerte. Sa pagiging mapalad. Kasi ginamit ng Biblia. Blessed. Sino yung blessed? Yung malapit sa Diyos. Yung nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Araw at gabi. At lahat ng gagawin niya, pagpapalain. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. So, kanino tayo naglilingkod? Sino pinaglilingkuran natin? Pakilinaw natin sa isip natin. Ito bang ginagawa ko nakakapagbigay kasiyahan sa pinaglilingkuran kong Diyos? Or, wala akong pakialam kung sino. Mahalaga, masaya ako. May katwiran pa nga yung iba. Basta't wala kang tinatapakan, masaya ka sa ginagawa mo. Alam niyo, walang problema sana dun sa ganong katwiran. Kaya lang, kulang. Ano yung kulang? Ano yung one thing that is lacking na sinabi ng Panginoon doon sa mayaman? Kulang ka ng pagmamahal sa akin kasi mas mahal mo yung kayamanan mo. One thing is lacking. Kaya sabi ng Lord, benta mo, ipamigay mo. Kasi regardless kung paano mong gagawin, basta't mawala sa'yo kasi nandiyan ang puso mo. Hindi niya magawa. Bakit? Kasi mawawala yung kaligayahan niya. Ano? Ang Panginoon ba ang kaligayahan natin? Maligaya ka bang paglingkuran siya? Maligaya ka bang matutunan na kanyang salita? Alam nyo, madaling malaman kung sino yung talagang lumalago sa pananampalataya. Yun yung aral ng aral. At dahil aral ng aral yan, natututo yan, the more na lumalago sa pananampalataya yan, the more nalalapit at didikit sa Diyos yan. Amen? Personal matter itong pinag-uusapan natin. Kaya wala tayong pakialamanan sa bawat isa. Pero tsakin natin sa sarili natin na kung meron mang malapit sa Panginoon, isa ko ron. Huwag mo naman isipin ikaw lang. Kasi baka nagsisiksikan tayo papalapit sa Panginoon. Okay lang, kasi i-accommodate ng Lord lahat yan. In the first place, alam ng Lord kung sino yung sumalat sa laylayan niya. Huy! Oh. Ano sabi ng mga alagad? Walang pakialam yung mga alagad. Hindi, mga alagad, tuloy ka lang, Panginoon. Nagsisiksikan eh. Tatanungin mo kung sino yung umawak sa laylayan mo. Bakit concern ng Lord? Kasi gusto niyang i-reward yung pananampalataya nung humawak. Take note! Ganun kadetalyan, Lord. Yung mga alagad niya, halos yakapin siya kasi pinapalayo yung mga taong gustong yakapin siya. Huminto siyang bigla. Teka muna, may sumalat sa laylayan ko. Take note. Kaya sabi ng mga alagad, hiya mo na yun. Hindi. Kasi may power na lumabas sa akin. Alam niyo kung ano yun? That's blessing. Mahahawakan ko lang yung laylayan. And yet, maraming nagsasabi sila'y Kristiyano. Walang pakialam. Surrender, submit, serve. Ito, matagal nyo na hinihintay ito. Ngayon ko na kayo pagbibigyan. What's the third word? Problema ito sa double-mindedness.
What's the third word? Stronghold. Ba't ka madalas nagdo-double mind? It reflects yung stronghold sa buhay mo. Ito, i-define ko ng maayos kasi yung mahigpit na hawak, definition ko yun. Bagamat tugma rin, oo nga, kaya hindi basta makakawala kasi ang higpit ng hawak mo. Pero usually, the word is stronghold, kung magiging accurate yung ating description, it is defined in the Bible, yung word na stronghold, as a refuge. Refuge. It is a defense. Usually, it speaks of a high fort. Isang kampo na nasa mataas. Kaya kung nandoon ka sa refuge na yon, sa high fort na yon, ano ka? You are safe. Tama? Kaya sa Bible, yung salitang stronghold is both used in a negative and positive way. Negative, kasi it speaks of being comfortable in sin. Refuge mo yung nandoon ka sa ganong kalagayan, walang makagalaw sa'yo. Kaya kahit anong pukpok ng Diyos, hindi ka matinag. Kasi stronghold. Pag ginamit mo sa negative sense, kaya may mga sinners, hindi sila makonvict. Hello? Does that sound familiar? Hindi makonvict. Bakit? Kasi ang dami nang napakinggan and yet walang effect. Bakit? Stronghold. Nasa refuge siya ng kanyang safe zone. On a positive level, alam niyo ba yung stronghold natin is God? Kaya ito, gagamitin ko, self-definition ko to. Kanino ka nakakapit? Yan. Kasi kung kanino ka nakakapit, kung talagang doon ka lang nakakapit, hindi ka na magdadalawang isip. Kasi hindi ka bibitaw. Kaya nga, kung kasalanan yan, hindi nakapagtataka, hanggang mamatay ka, diyan ka na lang. Huwag kang aasang papasok na. Ang linaw eh. Walang binanggit sa Korinto. Gumagawa ng ganito, gumagawa ng ganyan, namumuhay ng ganyan. Ang papasok ng karya ng langit. Ang linaw, hindi sa akin galing. Pero sino yung mananatili magpakailanman? Yung nakakapit sa Panginoon. Stronghold pa rin. Pakibuksan nyo sa 2 Corinthians chapter 10. Verse 3. 2 Corinthians 10. Negative sense. Unahin ko yung negative bago yung positive. Kasi ito, pwede tayo mamili. And hopefully, ito na yung maging katapusan ng pagiging double-minded natin. Ito na yung hangganan. And moving forward, henceforth, we should no longer serve sin. Kasi hanggang kailan? Sana lang, wag kang abutan. Sana lang. 2 Corinthians chapter 10, look at verse 3. Yan. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Ano yung we walk after the flesh? We walk after the flesh. Kasi, habang nabubuhay tayo sa mundo, yan yung realidad. Nabubuhay tayo. Tama? Hindi mo maiwasan yan kasi nabubuhay ka eh. Kaya ka nagkakasakit. Kaya ka sumasaya, lumulong.
Kaya ka naiinitan. At sa laman ka pa rin eh. Kaya ka nasasaktan. And most especially, kaya ka nagkakasala. Why? We are still in the flesh. Bagamat nasa laman pa rin tayo, pero ang labanan, wala sa laman. Take note, take note. We do not war after the flesh. Kaya hindi mo hinahamon ng dyablo na magpakita ka, susuntukin ko ang uso mo. Walang ganun.